women's health. So relate tayo dito mga kababaihan. Learn about Tangkway Plus. Yun, ang pinakamaganda nating products. Learn that with Doc Rio Ruiz. Ayan, take it away, Berks. Yan. So, thank you very much po, Coach Gina. Yan. So, bago tayo pumunta sa aking topic for today, ayusin muna natin. Yan. So, magkukwento muna ako ng maiksing story ko about taking Herbalife Nutrition for almost 6 years po. So, ginamit ko po siya as a sports nutrition. Kaya po, noong 2017, talaga nag-massive po ako habang ako po ay nagti 3 months preparation for my Spartan race. Mahilig din po kasi ako sa mga outdoor activities. By the way po, ang background ko po ay, ako po ay isang dentista. And ginagamit ko na din po itong uh, natutunan ko at itong result ko bukod sa family, na-share ko na rin po siya sa aking mga pasyente. So, 6 years ko na po siyang tinitake. Almost lahat po siya natikman ko na and patuloy pa rin pong nagtitake ako, lalo na yung mga supplement. And ang purpose ko po is for healthy aging, flexibility, and mobility. Yan. So, yan po. So, talagang hindi ko na po talaga hininto yung pag-take ng Herbalife Nutrition as part of my life na din po. So, yan po. Proceed na po tayo. So, ang ating topic for today, by the way, maraming salamat po sa mga nag-join today, lalo na po yung nakita ko may participants din tayo, mga lalaki po. So, ang ating topic ay tungkol sa kalusugan na pangkababaihan. So, at least masishare niyo po yan sa inyong mga kapatid, sa pamangkin, sa anak, or sa relative, or sa inyong mga kapitbahay. Yan. So, ang topic po natin, what you need to know about menstrual syndrome. Yan. So, meron po tayong product spotlight. Ito po yung Tankway Plus. And babanggitin din po natin yung mga essential nutrients for women's health. So, ang pinagkunan ng reference ng article na ito ay makikita po sa www.myherbalife.com. Yan. So, pwede nyo pong buksan ulit yan para po mabasa po ulit ito at lalong maintindihan. So, ang matututunan po natin for today ay yung ibig sabihin, ano ba yung PMS na yan? And ano ba yung mga signs and symptoms na makikita natin at mararamdaman? Ano ba yung hormone by age level? Kasi importante po yung kaalaman natin tungkol sa normal na hormone level ng isang babae. And sino ba yung mga tao na uh, madaling makaramdam ng PMS. Yan. And ano yung dapat nating matutunan o matandaan, yung essential nutrient na kakailanganin natin at anong edad yan. And ano yung mga resources natin kapag nakukulangan yung katawan natin sa nutrition. Yan. So mag-start po tayo, what is premenstrual syndrome? So ang premenstrual syndrome sabi sa research, it's a combination of physical and emotional symptoms that many women get after ovulation and before the start of their menstrual period. So, combination ito uh, ng pakiramdam at yung mga physical na changes sa katawan ng isang babae. Yan. So, ito yung po pwedeng maramdaman ninyo, no? O yung makita niyo po sa changes sa katawan ng babae. So, sa physical symptoms, kasama po dyan yung pamamaga or nagkakaroon tayo ng pamamaga sa dibdib or minsan masakit po yan. Then, nakakaranas din po tayo ng diarrhea sa ibang kababaihan. Tapos, yung feeling na kinakabagan or yung pananakit din ng puson, yan, kasama din po yung matinding headache and backache and madali pong mapagod at mapapansin nyo po sa ganitong period po na meron tayong PMS, mas mataas po yung timbang natin at yung chance na nagkakaroon tayo ng fluid retention. So sa emotional or mental symptoms, kasama po dyan yung irritability,
or hostile behavior, yung hindi natin maintindihan minsan sa mga nakakatanda nating kakilalang babae, no? For example, sa ate mo, minsan naiiba yung mood nila. Parang mas nagiging masungitin po sila. Tapos mabilis silang mapagod, nagkakaroon sila ng sleep problem, nagkakaroon din tayo mga babae na meron tayong mood na nag-crave tayo ng mga iba't ibang pagkain, tapos poor yung ating concentration, nagkakaroon tayo ng tension, anxiety, tapos hindi tayo minsan nakikipag-socialize, tapos yun, pabago-bago yung mood swings, and nagkakaroon din po ng pagbabago sa libido. Yan. So, ang uh, ang pinakapangunahing hormone sa babae po is yung progesterone and estrogen. So may kinalaman ito sa pakiramdam po natin. Alam niyo po ba na kapag bumababa po itong mga hormone natin is madali tayong tumanda. Kumbaga, mas nagkakaroon tayo ng pakiramdam na yung pagkatuyo ng balat, tapos hindi na tayo masyado nagpo-produce ng collagen kapag bumababa yung ating hormone, lalo na yung estrogen. Yan. So yun yung mga nararamdaman natin at makikita natin visible. Kaya pala minsan may makikita ka or kakilala ka na bakit siya ganito mabilis, parang mabilis yung pagtanda niya. Or uh, uh, iba yung kanyang behavior. So yan, nakikita yan dahil merong nangyayaring imbalance sa kanilang hormone. So itong chart na to, makikita dito yung estrogen hormone levels sa iba't ibang edad. Yan. So mapapansin nyo, mula sa age 20 papuntang age 80, unti-unting bumababa ang estrogen level. Ito ay normal. Yan ha. Kasi habang tayo po ay tumatanda, mas bumababa po yung ating estrogen level. So, sa edad na 20 hanggang 30, sa panahong ito, nasa peak ang antas ng estrogen. Ang mga reproductive hormones ay active at normal ang menstrual cycle. So sa edad nito, mas malusog at matibay pa ang mga buto at makinis at elastic pa ang balat dahil sa mataas na antas ng estrogen and collagen. Yon. So pagsapit ng 40, dito na nagsisimula yung pagbabago ng hormones na tinatawag na perimenopause naman. So bumababa na rin yung antas ng estrogen at progesterone at hindi na regular ang menstruation. So sa panahong yon, posibleng magsimula or makaranas ng sintomas katulad ng mood swings, hot flashes, and early menopausal symptoms. So pagdating naman ng age 50, karamihan ng mga babae pumapasok na tayo sa menopausal sa panahong ito. So ang production ng estrogen ay malaki ang binababa na. And dahil dito, mas tumataas ang panganib ng pagkakaroon ng osteoporosis, heart disease, at skin aging. And nagkakaroon din tayo ng hot flashes or vaginal dryness at iba pang sintomas ng menopause ay mas madalas ng maranasan. Sa pagpasok ng age 60 hanggang 80s, sa puntong ito, ang katawan ay mayroon ng mga mababang antas ng estrogen. So ang pagkawala ng protection mula sa estrogen ay maaari magdulot ng tuloy-tuloy na pagkasira ng bone density. Kaya sa mga age na to, ang bone po ng isang babae ay medyo marupok na po. And prone po sa fracture. Kaya kailangan pong mag-ingat. And ayan, patuloy din ang pagbabago ng balat na nagiging mas manipis at tuyo. And nagkakaroon na rin po ng cardiovascular health na kailangan may cardiovascular health na attention, and dahil mas mataas ang panganib ng heart disease sa mga kababaihang nasa age na ganito po kapag mababa yung estrogen. So yung pagkakaiba po ng estrogen, kasi po ang hormones po ng babae, meron tayong estrogen and meron tayong dalawang hormones. So yun yung, ika lang po,
Progesterone. Yan. So magkakaiba po yung role ng progesterone and estrogen. Ang estrogen po, siya po yung responsible sa nakikita na physical na katangian ng babae, while ang progesterone, siya naman po yung hormone na nagbibigay po ng kakayahan para magbuntis ang isang babae. Yan po. Kaya itong level ng hormone natin ay importante nating malaman para malaman natin kung saan tayo papasok na kailangang alagaan natin ang sarili. So, sabi nga po sa research, meron po mga tao na risk na magkaroon ng premenstrual syndrome. So, sila po yung mga overweight, yung mga taong may depression, anxiety, stress, and malnutrition. At ano yung pwede natin gawin para mas maging mabagal yung transition ng pagbabago ng katawan natin. So dito, sa research na to, sinabi po na kailangan magkaroon po tayo ng tamang nutrition, exercise, at tamang tulog. And importante din po na binabanggit dito yung 7 pillars of good health na lagi pong pinapaalala po dito sa Virtual Nutrition Club. And ano naman po yung nutrition for women's health? So meron tayo mga essential nutrients for women's health. So mas magandang makapag-start po tayo dun sa age, nasa middle age, mga 30 plus. Kasi dito po, unti-unti pong bumababa yung ating hormonal or nagkakaroon na po tayo ng hormonal imbalance. So ang mga nutrients na to katulad ng B12, vitamin D, omega-3, folic acid, and iron and calcium ay isa sa mga pinakamahalagang nutrients na kailangan ng isang babae po. And dito po sa Herbalife Nutrition, meron po tayo mga resources po na pwedeng pagkunan kapag wala po sa pagkain natin, hindi po natin nakikita na makukuha natin yung sustansya. So ito, introduce ko po sa inyo si Tangkway Plus. So si Tangkway Plus, isa po siyang premier supplement with a combination of Chinese herb blended with modern science. Ibig sabihin, combination na po yan ng herbal and science po. And ito po ay very safe and which is great supplement to support women's health. So, ano bang meron sa Tangkway Plus? So, ito po yung pinaka major benefit and key ingredient. So, meron siyang dongquai. So, si dongquai po, isa pong another name ng Tangkway. So, it helps improve blood health and circulation as well as relieve pain caused by premenstrual syndrome or PMS. Meron din siyang mataas na vitamin C at a powerful antioxidant na panlaban ng katawan natin sa mga hindi magandang hindi magandang environment. Yan, yung vitamin C. And chamomile flowers anti-inflammatory properties may help get some sleep and relaxation. So nakakatulong din siya sa ating pagtulog po. And passion flower, ito po ay used traditionally in the Americas and later in Europe as a calming herb for anxiety, insomnia, seizures, and hysteria. So it is still used today to treat anxiety and insomnia. So ito pong mga ingredients na to, big help po to, lalo na po sa mga kondisyon ng babae, lalo na pagdating na nagkakaroon tayo ng hormonal imbalance. So yan po. And idadagdag ko rin po itong mga product line po katulad ng vitamins and minerals. So meron 20 nutrients, antioxidant, folic acid, calcium, and iron. Kasama din po si triple berry na meron siyang mataas na quality mga berries. And ito pong cell complex na meron po siyang aloe vera, pomegranate, pine bark, resveratrol na mataas ang antioxidant na nakaka-delay ng ating aging. And extra cal dahil meron po siyang vitamin C, magnesium, and zinc copper para sa ating buto, para sa ating habang bumaba yung ating hormone, na-assist na yung pangangailangan ng bone health natin. At itong si Mineral Herbal Complex na meron siyang corn silk, dandelion, parsley, and asparagus na maaaring makatulong po sa mga water retention sa ating katawan. Yan. At dahil po tayo ay #1 in the world in meal replacement and protein supplements combined weight management and well-being, active and lifestyle nutrition, kaya subok na po at pinagkakatiwalaan. Kaya kayo pong nasa Zoom,
subukan niyo na po ang subok na. Ayan. Maraming salamat. Back to you, Coach Gina. Grabe, sobra akong natakot dun sa estrogen level ko, hormone level ko. 3/4 na lang. Pero dahil po, maganda tayong company na may magandang nutrition na binibigay sa atin, hindi po tayo mag-worry sa laklak-laklak lang po ng products. Ayan. So thank you so much, Coach Rio, sa napakagandang topic mo today. Kahit mga kalalakihan, nakaka-relate po sila. Alam na nila kung bakit nag-mood swings ang mga asawa nila. So ayan, thank you so much. Marami kaming take home today and thank you sa lahat ng nandito and see you again tomorrow po. Maraming salamat. Have a blessed and wonderful day po sa inyong lahat. Miss Cecil, meron pa kayong sasabihin? Congratulations! Thank you, Doc. Ang ganda mo, Doc. Ay, ganun. Ganda-ganda ni Doc. I really Inspired love yan. it. Ang ganda ng aura ni Doc today. And yan, so Blooming. And of course, Gina. And so And lahat, Coach thank you Tess. guys. Tess, si Tess din, no? Kahit sa probinsya, fresh na fresh. Thank you so much, Alvin, Nida, Liza, Joy, lahat ng tumulong today. Thank you, Jean. Thank you, Doc. Yes. Thank you, Tess. Ayan, so guys, salamat. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Fear and worries will